Ang pagsamba ay para sa dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ating tatalakayin sa videong ito. Pero bago ang lahat, ang pagbati ng kapayapaan ay nais kong ipaabot sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At sa mga kapatid nating hindi pa Muslim, sumainyo nawa ang kapayapaan at magandang araw. Naway patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang landas. Simulan na natin, mga kapatid, mga kababayan. Ang pagsamba ay para lamang sa dakilang tagapaglikha, ang tagapagdisenyo, tagapaghugis, tagapag-anyo, tagapagsukat, nagbibigay ng kulay, ay ang nag-iisang makapangyarihang Diyos, si Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang lumikha ng lahat ng mga ito at siyang tagapanatili ng lahat. Siya ang tanging isa na karapat-dapat bigyan ng tapat na pagsamba. Kung ako ay magbibigay sa bawat isa sa inyo mga kapatid, mga kababayan, ng $100 nang walang dahilan, katiyakang kayo ay magbibigay ng pasasalamat sa akin. Paano ang inyong mga mata, ang inyong utak, ang inyong puso, ang inyong buhay, ang inyong pagsilang, ang inyong mga anak? Sino ang nagbigay sa inyo ng lahat ng mga iyan? Hindi ba siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na karapat-dapat pasalamatan at papurihan? Hindi ba siya ang nag-iisang karapat-dapat sambahin at kilalanin? Ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran sa Surah Adh-Dhariyat, Kabanata 51 sa talatang 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang jin at tao malibang sila ay sumamba sa akin. Tanging sa akin lamang at wala nang iba. Ang talatang nabanggit ay nagpapahiwatig sa tao na ang layunin ng ating buhay ay upang kilalanin ang tagapaglikha, maging mapagpasalamat sa tagapaglikha, sambahin ang tagapaglikha, isuko ang ating mga sarili sa tagapaglikha, at sumunod sa batas na kanyang pinili para sa atin. Sa kabuuan, ang lahat ng mga ito ay binubuo ng isang kahulugan: pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang layunin ng ating buhay, at anuman ang ating ginagawa sa pagsasakatuparan ng pagsamba, ang pamamaraang ito, ang pag-inom, ang pagkain, ang paghahanap buhay, ang lahat ng mga ito ay mga bunga lamang ng layunin ng ating pagkakalikha. Sa pagsasagawa ng ating pagsamba, tulad halimbawa ng pagdarasal sa araw-araw, pagbibigay ng kawanggawa, pag-aayuno, at pakikipag-ugnayan sa kapwa, ang gabay ng mga propeta ay isang mahalagang sangkap para sa wastong pamamaraan ng pagsamba, upang sa gayon ang bawat pagsambang itinagubilin sa atin ay umaayon sa takdang batas ng ating Panginoon. Ang wastong pamamaraan ng pagsamba ay siyang tanging daan upang tayo ay makapagbigay ng lugod at kasiyahan sa Kanya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ring daan ng pagkamit ng Kanyang mga biyaya, pagpapala at kapatawaran. Sa maikling salita, mga kapatid, mga kababayan, ang mga tao bilang alipin ng nag-iisang Panginoon ay nararapat na magkatulad sa pagkilala, sa pagdakila at sa pagpuri sa Kanya, magkatulad sa paraan ng pagdarasal at panalangin, magkatulad sa paraan at batas ng pagbibigay ng kawanggawa, magkakatulad sa paraan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagkalakalan, at marami pang iba.
Ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran sa surah An-Nahl sa kabanata 16 sa talatang 36, at katotohanan, aming ipinadala sa bawat pamayanan ang isang sugo na nag-aanyayang sambahin ang Allah, tanging Siya, at iwasan ang pagsamba sa mga huwad na Diyos. At sinabi pa ng Allah sa banal na Quran, at kami ay hindi nagpadala ng alinmang sugo na nauna sa iyo o Muhammad, malibang kami ay nagpapahayag sa kanya na walang Diyos maliban sa akin, kaya ako ay inyong sambahin at wala nang iba. Sa surah Al-Anbiya kabanata 21 sa talatang 25. Hanggang dito na lamang mga kapatid, mga kababayan, naway nakakuha tayo ng kaalaman at tayo'y naliwanagan. Kilalanin natin ang ating tagapaglikha at Siya lamang ang ating pag-ukulan ng pagsamba at wala nang iba. Ang tagapaglikha ang nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. May kasabihan tayo na ang paniniwala na walang batayan ay walang katotohanan, bagkus guni-guni mo lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.